Okay? Tayo po'y pumikit, tayo po'y lubo. Panginoon, maraming salamat. Isang napakaganda at bagong umaga, pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa magdamag na kapangyarihan. Salamat, ikaw ang nagbigay sa amin ng dala papunta sa amin sa lugar na ito. Salamat sa excitement na nilalagay sa aming puso, sa aming isipan. Salamat sa napakagandang panahon. Alam ko, bawat sa puso amin dito, nilalangin na magkaroon ng magandang panahon para kami po ay walang, para kami po ay makapunta rito ng walang banda. Salamat dahil ang kalagasan na meron kami ay galing po sa iyo. Lord, humihingi po kami ng paglilinis ng iyong banal na dugo para maging karapat-dapat kami. Sapagkat ang aming buhay na lamang kami na pwede maglinis sa amin at maging katanggap-tanggap ang gagawin mo na ng pagsamba sa umaga nito. Lord, ngayon pa lang umaasa na kami. Sa pagpasok namin sa bahay sa bahay ito, meron kang revelation. Meron kang maganda na sasabihin sa atin. Kalakasan, courage na gagaling mo sa iyo. Sa isang linggo, nakaranas kami na pagod, hirap. At marami sa amin, meron mga daladalahin. Pero salamat Panginoon. Sa pamamagitan po ng iyong mga salita, sa pamamagitan po ng aming pag-aawitan, alam po namin may iibisan, mawawala itong mga nararamdaman namin. Alam po namin, Panginoon, makakatayo kami, makakasamba po kami sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Kaya hayaan po, Panginoon, mag-focus kami sa pagsamba po sa iyo, sapagkat ito po ang pinakamaganda at gusto-gusto niyo marinig sa amin. Na ang inyong mga anak ay nagpupuri, nagpapasalamat, kahit na ano man ang kalalagayan namin sa mga panahon ito. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, ang Ama ay tuwang-tuwain at ikaw ay tuwang-tuwain dahil naman gagawin namin ito na nanggagaling sa aming puso. Kaya ngayon pala, Panginoon, samahan po kami ng iyong Espiritu Santo na siyang magbibigay talaga ng conviction sa amin. Sa lahat ng bibigkasin namin, sa lahat ng iisipin namin, malwalhati mataas ang Panginoon. So, ang ito, Panginoon, inaasahan namin ang tagumpay sa araw. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Panginoon. Ang ganda po ng inawit po natin. All the glory belongs to God. Sabihin mo nga sa katabi mo, para kay Lord ito. Salamat po sa tatlo. Bigyan natin. Sabihin natin, para kay Lord ito. Lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. Wala pong iba. Para sa Kanya lahat. Kaya lahat lang ng glory ay para po sa Kanya. So, tinatawagan po natin ang mga bata. Natin po silang ipapanalangin. Okay po? I-ulat po natin ang ating mga kamay sa mga future na leader po ng church. Panginoon, salamat. Isang napakalaking pribilehyo po na kami po ay maging kasangkapan po ninyo para sa mga batang ito. Sa sarili namin karunungan, sa sarili namin kaalaman, hindi namin alam. Pero meron kami alam na meron isang Diyos sa kagaya ng Lord na tutulong sa amin para mapalaki namin na may banal na tapos sa iyo mga batang ito. At dahil magkakaroon sila ng banal na tapos, kagaya ng sinasabi po ng yung salita, knowledge at wisdom magkakaroon po sila. Even ang mga anghel pwede po pumutusan para bantayan palagi ang mga batang ito, lalo sa panahon ngayon na napakarami na nangyayari karahasan. Pero nung po namin Panginoon, dahil ikaw ay isang mapagpalang Diyos, in behalf of this church, tatagubilin po namin sila na kayo po patuloy na mag-iingat po sa kanila. Dahil po namin Panginoon, iba pag ikaw ang nagbigay ng protection sa mga batang ito. Makikita namin kung paano yung himala na pwede mo ibigay sa mga batang ito. At salamat din po sa mga magulang at mga guardian ng mga batang ito na siyang pinakasangkapan mo para lumaki ang mga batang ito na may tapos po sa iyo. Ngayon pala Panginoon, inaangkin po namin na mangyayari, magaganap ang lahat ng ito, dahil hinihingi po namin ito sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Okay? May special na pero ba? Wala. Pero special naman sila. Okay? So, ngayon po, lalapit po tayo sa ating mga kaloob. Yan. Ngayon, basahin mo na muna natin itong salitang ito. Ayan. Maganda po ito. Sabi nito, sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang iyong kaloob ayon sa iyong mga kaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. Kaya nga po dito sa church, hindi po natin sinasabi palagi dito na mapapahamak ka may mangyayari sa iyo hindi maganda kapag hindi ka nagbigay. Wala pong ganoon. Kasi sa salita ng Diyos, maliwanag na maliwanag. Ang may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos. Kaya ito palagi ko kung sasabihin ito. Kung nandito ka para makinig, okay. Pero kung ayaw mo magbigay, okay din. Kaya lang, hindi mo matatanggap yung sinasabi ng Panginoon na kapag nagtatanim, meron ang anigin. No? Tatanggapin ng Diyos ang iyong kaloob ayon sa inyong makakaya. Hindi ayon sa hindi ninyo kaya. Kaya yung bibigay mo ngayon, sigurado, matutuwa si Lord dahil alam niya nang gagaling ito sa iyong puso. Kasi gusto ni Lord, lahat ang ginagawa natin ay nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso. Pero panalangin po muna natin ang ating mga kaloob. Panginoon, salamat. Kaya kami nakakapagbigay, ikaw ang unang nagbigay sa amin. Binigyan niyo kami ng ayos at magandang klase ng buhay, at ikaw din, Panginoon, ang patuloy na nagbibigay ng maayos na buhay. At alam po namin, Panginoon, kagaya ng sinasabi ko pa po ng iyong salita, na kapag ginagawa namin itong bagay nito, mas lalo namin makikita ang iyong kabutihan. Mas lalo namin, Panginoon, makikita na ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan mo ng iyong mga pagpapala na parang pinagkakaroon sa amin. Kaya hayaan po, Panginoon, na magbigay kami ng may kagalakan kasiyahan dahil ang lahat ng bagay ay dahil sa iyong kabutihan. Pagpalain po itong aming malilikom, tunay na magamit ito para sa iyong kalwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay? Sige po. Dako po tayo sa ating mga announcement. Ayan. By the way, i-announce ko na po, no? Nag-uumpisa na po yung ating ginagawang pagtuturo po doon sa SAIS. Bali nakakadalawang Friday na po tayo. So again, i-invite ko po kayo.
baka may gusto sa inyo na sumama, magtuturo sa mga bata. Pero of course, siyempre mag-OJT mo na kayo, makita nyo kung paano mo yung ginagawa. Kasi po, ito po yung mga bata, naniniwala kung tayo ng kabataan ay pag-asa ng bayan. Kaya sabihin mo, sa katabi mo, may katabi kang kabataan, sabihin mo sa kanya, ikaw ang pag-asa. Ikaw ang pag-asa, ikaw ang gagamitin. No? At, sa amin po sa prayer, kasi po, ito po ay every Friday, dito po sa SAES, 8:30 ng umaga hanggang 9. No? Tapos, meron po magkakaroon po tayo dun sa Captain H. No, Wednesday naman, 12:30 hanggang 1:20. So, kaya sana makasama po namin kayo kasi isa pong kagalangan kasiyahan ito na bawat isa po sa atin ay magamit po. At isama din po rin sa prayer kasi dadating ang time, God willing po, magkakaroon po tayo ng panghapon na service. God willing, para po sa mga kabataan. Para po sa mga kabataan. At yung mga magtatagal na kabataan dito, kung pwede pong gamitin kayo ng Lord para itong mga batang ito ay, kagaya ng palagi natin sinasabi, help someone find his way back to God. Palagi din po yung magiging motto natin, lahat ng mga tao na mapupunta rito sa church, yun po ang pinaka gusto natin mangyari. Bumalik sila kung paano po mamuhay para sa ating Panginoon. Of course, mangyayari lamang yun kung tayo mismo nakabalik na doon sa sinasabi na pamumuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ngayon pa lang, isama niyo naman sa prayer. Dahil kasi naniniwala po kami, naniniwala po tayo, na tayo po na nandito, hindi lang tayo dinala ng Diyos dito para tuwing linggo ay umupo at makinig. No? Kasi may kasabihan po tayo, ang isang ilog na hindi nag-flow, naka-stagnant lang siya, may tendency na bumaho po yung ilog. Kaya kailangan mapuflow po yan. Ibig sabihin, lahat na natatanggap natin blessing, kailangan ibabahagi din natin sa iba. At ang blessing ngayon, isa na rito po, ay yung salita ng Diyos marinig dito mga kabataan ito. At nakakatuwa po, no, kasi lalong-lalo pa kayo napapanahon. Alam po natin na marami tayo nakapang sa social media. Yung mga kabataan, sila yung napupuruan para gumawa ng mali. Nakakagawa po sila ng mali. Kaya tandaan po natin, kailangan po natin itong mga bagay na ito. Okay? Isama niyo po sa prayer. Isama niyo po sa prayer. Okay? Tuwing third Wednesday din po, gabi, meron tayong tinatawag na kasama-sama po natin yung sasako. Kasama natin yung mga mananampalataya dito sa Pateros. At good news po, nagsasabi po si Mayor at si Vice Mayor na po pwede pong makasama sila sa loob ng isang buwan, makasama natin ay pag-pray po sila. Isama po sa prayer. Kasi hindi po natin na nagsabi lang sila ng oo, pero naman po natin yung oo, kumisan, hindi natin alam. Pero again, ang Diyos ay mabuti at ang Pateros ay gagamitin po na gateway para po sa kapurihan ng Diyos. Okay? Meron po nakalagay dyan yung email natin tsaka suggestion. No, mga prayer request, concern, appreciation. Ano yun po? Nakakatuwa po na meron pong mga naghihingi ng prayer at may nangyayari sa prayer. Kaya kung kayo po may na-receive kayo na pagpapala sa Panginoon, please, i-inform na po ninyo kami kasi napakalaking bagay po ito. Lalo-lalo po sa aming mga leader na may nakikita kami nangyayari. May nangyayari sa buhay po natin. Hindi po tayo nandito o makikinig tayo o the same na may madagdagan lang ng information. Gusto natin madagdagan yung kaalaman tungkol sa Diyos at makapamuhay kagaya ng ating pinag-aaralan. Okay? Sino po yung mga birthday? Ayan, pwede po kayo sa Facebook natin, maganda po kayo dyan, mag-message po kayo. Ayan, patiin po natin yung mga birthday. Ayan. Reynaldo Gamboa Jr. Happy birthday. Ariel. Ayan. Si Andy. July 31. Si Gabi. Happy birthday, Gabi. Okay? Wala na po. So sa umaga ito, kung po Panginoon, meron tayong kakapagsalita, nabibigyan po tayo ng isang mensahe na nanggagaling sa ating Panginoon. Please, yung palaging sinasabi ko ng ating Kuya Chris, ihanda natin yung ating kung may dala tayong ballpen o notebook
Pwede rin po natin gamitin yung ating mga cellphone para mag-take note po tayo. Dahil ito po yung malaking bagay at malaking kaalaman para madagdagan po yung ating pagkakilala kay Lord. Okay? So, hindi na po tayo matatagalin dahil matagal na. Welcome po natin ang ating kapatid, Pastor Don Miguel. Okay, yan. Gandong umaga po sa bawat isa. Good morning. So, tayo po ay nasa ating series pa rin. So, tayo po ay nasa pag-aaral ng Book of Luke at sa umagang ito, atin naman pong pag-aaralan yung nakasulat sa chapter 9. Yan, okay dyan. Verses 18 to 20. Pero bago ang lahat, may request na tayo po ay tumayo to pray and to ask guidance from God as we go along sa ating mensahe sa umagang ito. Aming Diyos, amang dakila, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon upang humingi ng pangunawa sa iyong mga salita na aming pag-aaralan sa umagang ito. Salamat po dahil ang iyong salita ay tunay na buhay, mabisa at kapakipakinabang. Kaya nakakapat lang na bigyan namin ito ng lubos na pagpapahalaga at atensyon. Sinasabay po namin ang anumang distractions ng kaaway at naway maging bukas ang aming isip at puso na tanggapin ang anumang pagtutuwid o pagtatama sa anumang kamalian namin. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so magandang umaga po ulit. Good morning. Marahil po, isa sa mga pinakamahalagang tanong na maaaring itanong ng isang tao ay, sino ba si Jesucristo? O who is Jesus Christ? Given how influential and how famous He is. There can be different answers, iba-ibang sagot dito sa napakahalagang tanong na ito. Especially kapag tinanong mo ito from people of different religious belief. May mga nagsasabi, pare-pareho lang naman yung mga religion na yan eh. Pero kapag tinanong mo sila ng apat na bagay, sino ang Diyos, sino si Jesus, paano ka magkakaroon ng kaligtasan, anong mangyayari sa iyo kapag ikaw ay namatay na? Tingnan niyo iba-iba yung sagot. O di ba? So hindi pare-pareho ang mga religion. At dito nga, sa tanong na ito, ganun din. Kapag tinanong mo yung mga nasa iba-ibang relihiyon o paniniwala, sigurado ako, iba-iba din ang magiging sagot nila. In knowing Jesus, it is important na hindi tayo dapat nagbabase sa kung ano lang ang naririnig nating opinion ng iba tungkol sa Kanya. Instead, in order to know who Jesus is, we should know kung ano ba ang mismong sinabi niya tungkol sa Kanya. His own claims at yung sinabi tungkol sa Kanya ng mga taong malalapit sa Kanya. Those who saw Him, nakakita, nakasama siya, narinig siya, yung mga sumulat tungkol sa Kanya. We have to consider the source material para masagot natin ang tama ang tanong na, sino ba si Jesus? So, sige. How do people from different religions or worldview describe Jesus? Ito yung sinasabi ko kanina, iba-iba ang sagot. Tingnan po natin ha. Una, ayon sa mga rabbinic o orthodox na mga Hudyo. Okay, ito yung majority ng mga Hudyo. Kasi there is a minority of Jews. Ang tawag sa kanila Messianic Jews. Sila ay naniniwala na si Kristo ay Mesaya, ang Mesaya o tagapagligtas. Pero majority ng mga Jews, na ito pa rin ang pinapaniwalaan nila, na si Jesus ay isang historical figure, but He is not a prophet, He is not the Messiah, and He is not the Son of God. Yan ang paniniwala ng mga rabbinic o Orthodox Jews. Ano pa? Sa Islam naman, mga Muslim, sino si Jesus sa kanila?
Para sa kanila, Jesus is a prophet of God. Tama? Di ba? Rather than, pero, instead of being the Son of God, siya ay isa sa 5 pinakamahusay o greatest messengers ng Diyos daw. Ito maniniwala nila, ha? Sino ba yung mga greatest messengers of God na sinasabi ng o sa relihiyong Islam? Ito si Noah, si Abraham, si Moses, at si Muhammad. So, para sa kanila, si Jesus ay nabibilang lang dito sa level na ito. So, iba din. Ano pa? Para sa mga Buddhist, para sa kanila, si Jesus is an enlightened man, a wise teacher, a good man. Para sa mga Hindu, si Jesus is a manifestation of God, an avatar of God. A yogi, one who is expert sa meditation. A moral man, a teacher of non-violence, and a mystic. So, ito naman ang paniniwala ng mga Hindu tungkol kay Jesus. Para naman sa mga LDS, or Latter-day Saints, or in short, mga Mormons. Para sa kanila, si Jesus ang firstborn of many spirit children made by heavenly parents. Medyo kakaiba ang kanilang pananaw o paniniwala tungkol kay Jesus. Okay? Para sa kanila din, sa Heavenly Father and the Heavenly Mother, at ang anak nila, isa doon, si Jesus daw. Okay, so ito paniniwala nila. At para sa mga atheists, o dun sa mga tao who deny the existence of God, para sa kanila, si Jesus is either an ordinary o pangkaraniwang tao, o siya ay hindi talaga nabuhay. He never existed at all. So, ito yung mga iba-ibang paniniwala, religious beliefs, or worldviews tungkol sa ating Panginoon Jesus. Okay. And given these different views about Jesus Christ, mahalaga po na maipresenta natin ng malinaw kung ano ba ang nakasaad sa Biblia on who Jesus is. The Bible being the divinely inspired written word of God, the sole authority for faith, practice, and discipline ng mga Kristiyano. Ito ang ating basihan. At yan po ay makikita natin sa ating main passage, which is nasa Luke 9:18-20. So basahin po natin. Sabi diyan sa NIV translation, once when Jesus was praying in private and his disciples were with him, he asked them, "Who do the crowds say I am?" They replied, sabi ng mga disipulo niya, "Some say you are John the Baptist, others say you are Elijah, and still others say you are one of the prophets of long ago, who has come back to life." Verse 20. "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" At ang sabi ni Pedro, "You are God's Messiah." To provide some context o background sa ating binasa, ang ating Panginoong Jesus ay kasama ng kanyang mga disipulo for almost, sa tingin nyo, ilang years ba? Dito, yung earthly ministry, almost 3 years. Kasama ng ating Panginoong Jesus ang kanyang mga disipulo to minister. At sa iba't ibang pagkakataon, unti-unti, gradually, progressively, nire-reveal niya ang kanyang sarili sa kanyang mga disipulo, dun sa mga tao sa paligid. Unti-unti. Paano? By means of his teachings. Di ba nagugulat nga yung mga tao sa kanila, maging mga Pariseyo? Saan ang kakaiba yung karunungan ng ating Panginoon? Saan ang galing itong karunungan ito? Ano pa? Paano pa niya nire-reveal yung kanyang sarili? By means of the miracles na ginagawa niya. Kung tatandaan natin yung mga naunang mga chapters, no? Chapter yung 1 to 8, meron tayong mga mababasang istorya about sa mga ginawa
na himala ng ating Panginoong Jesus. And now comes the test. Ito na, may test. May test na ibinigay ang ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo. Question and answer. Straightforward. Ilang tanong? Doon sa binasa natin, ilan yung tanong? Dalawa. Dalawa yung tanong, di ba? Directed to his disciples. Yung unang tanong, what do others say about me? Ano ang tingin o pagkakilala ng ibang tao sa akin? Yung pangalawang tanong, what do you say about me? Sino ako sa inyo? Okay, so madali na parang, madali intindihin yung tanong. Ha? Hindi ganun kahirap o analytical. Pero, again, balik tayo, konting rewind lang po, no? Kasi background eh. Sino po ang nakakatanda dito kung tungkol saan yung message ng ating pastor last Sunday? Natandaan niyo ba kung tungkol saan yung message niya? Anong istorya yon? The feeding of the 5,000. Yan. Yung passage last Sunday na pinag-aaralan natin. Okay. So, trivia. Yung istorya ng feeding of the 5,000, ito po ay mababasa in all the four Gospels. Ano ba yung four Gospels? Matthew, tingnan natin, yan, sa Matthew 14, 31, 21, sa Mark 6, 30 to 44, saan pa? Sa Luke 9, 10 to 17, at sa Book of John, chapter 6, 1 to 15. Diyan po, mababasa po natin ang feeding of the 5,000. Okay po. Pero, ito na ang pero. Pero, sa Book of John lang mababasa yung pangyayari kung saan yung mga tao na nakakita, nakasaksi ng mga himala ng ating Panginoong Jesus ay sinubukang lumapit sa Kanya. Sa ibang mga Gospels like Matthew, Mark, and Luke, wala po ito. Sa John lang. So, lumapit sila sa ating Panginoong Jesus para ano? Bakit sila lumapit sa ating Panginoong Jesus? O naglapitan? Upang pilitin siyang gawing hari. Nakita niyo? Gusto nilang gawing hari ang ating Panginoong Jesus. At ano ang kanyang naging response? Siya ay lumapit ba siya? O sige, okay. O, gawin niyo lang hari. Hindi ganon. Siya ay umalis, lumayo. Dahil alam niya yung agenda nila. That they have an agenda para gamitin siya as a political pawn, meaning tau-tauhan. Gamitin siya upang magpasimula ng isang revolusyon, revolt, laban sa mga Romano. So alam natin na hindi yun ang plano natin Panginoon Jesus. At maliwanag na maliwanag yun. Kaya siya ay umiwas sa kanila. Sabi nga sa John 6, yan, 14 and 15, after the people saw the sign Jesus performed, they began to say, surely this is the prophet who is to come into the world. Jesus, knowing that they intended to come and make him king by, force, sapilitan siyang kukunin at gagawing hari o i-declare na hari. He withdrew again to a mountain by himself. Okay. So, siya yung nag-initiate to withdraw to a different place. Sabi nga dyan, to a mountain. I-connect po natin yan mamaya. Ano ba yung mountain na yun? So, ito na. Siyempre, sumunod yung mga disipulo niya. Okay? So, ang ating Panginoon Jesus with his disciples, they traveled 25 miles north of the Sea of Galilee. Okay, so galing sila doon sa ilalim. Ayan. Yung Bethsaida, yung nasa ilalim, kung napapansin natin ha. Tapos, sila'y naglakbay papuntang Hilaga doon sa area
25 miles north ng Sea of Galilee. So yung 25 miles, pag kinonvert po ito sa kilometro, this is roughly 38 or sige, sabihin natin 40. Okay, nearly 40 kilometers. So gano'ng kalayo ba yung 40 kilometers? So chinek ko po, okay. So dahil tayo mahilig mag-swimming, ito po yung distansya kung Pateros to Calamba. Okay? So 40 kilometers po yan. So ganyan po kalayo yung nilakbay nila. At alam naman natin, no, napakahirap po ng transportasyon noong panahon na yon. So sila yung naglakbay sa pamamagitan ng kanilang mga paa. Okay. Sila yung naglakad. So after walking 25 miles, sila ay nakarating sa isang lungsod sa may paanan ng Mount Hermon. Ano ang Mount Hermon? Ang Mount Hermon ay isa o ang pinakamataas na bundok sa Israel. Okay. Mount Hermon is the highest mountain sa Israel. Okay. At yung lungsod sa paanan ng Mount Hermon kung saan sila ay nagpunta, ito po yung tinatawag na Caesarea Philippi. Okay. Ang dating pangalan niya, Banias. Pero ngayon, kilala siya as Caesarea Philippi. So, itong Caesarea Philippi, ito po ay isang, sabi nga nila, napaka-fertile na area. Lush, fertile, madaming mga puno, green fields, abundance of water, maganda. Okay? It is the location of one of the largest springs feeding the Jordan River. So, ganito po, kasi yung Jordan River, mahaba po yan. So, from the south going to the north ng Israel. Okay? So, iyan po ang isa sa mga pangunahing source nila ng tubig. Okay? Pero, river. Ang Jordan River, siyempre, hindi naman pwedeng, ganyan lang na tubig na dapat may nag-feed sa kanya, may pinanggagalingan siya, di ba? So, saan nang gagaling ang tubig na dumadaloy sa Jordan River? Isa sa mga source ng tubig ng Jordan River ay yung nasa Caesarea Philippi na bukal o mga bukal. Okay po. So, ganon. So, kaya napakahalaga o significant nitong Caesarea Philippi, lalo na sa panahon nila. Okay. Yan. Yan po yung modern day picture ng isang area sa Caesarea Philippi. Sabi nga, it is the location of one of the largest springs feeding the Jordan River or providing water sa Jordan River. Okay, eto na. Sige, mamaya na yan. Yan. So, Matthew 16:13, ito yung sinasabi ko, no? When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Bakit ko po pala binasa o ipinasok itong verse na ito? Kasi po, sa ibang gospel, sabi ko nga, hindi po nabanggit yung lugar na pinuntahan ng ating Panginoong Jesus at ng kanyang mga disipulo. Dito po sa Matthew, nakasulat po yan. Okay po? So, balik tayo. Remember, mayroon pong binanggit na dalawang katanungan yung ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo. At dito po niya, sa lugar na ito, tinanong yung mga yun. Okay? So, ito po yung nangyari habang siya ay nananalangin mag-isa. Siyempre, itong mga disipulo niya, alam niyo na yung mga disipulo, siyempre gusto nila laging malapit sa ating Panginoong Jesus. So, isang araw, habang nananalangin ng ating Panginoong Jesus, sila ay lumapit sa Kanya. And that's the time when Jesus asked these important questions. Anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin at sino raw ako? Okay. Sabi sa Luke 9:18, once when Jesus was praying in private and His disciples were with Him, He asked them, "Who do the crowd say I am?" Sumagot naman ang kanyang mga tagasunod, pero iba-iba ang naging sagot ng mga tao sa tanong kung sino si Jesus. Parang kanina, di ba? Inisa-isa ko yung mga different religious beliefs, different worldviews. Iba-iba. Ganun din. Yung pananaw ng mga tao kay Jesus, iba-iba.
Sabi sa Luke 9:19, sabi ng mga disipulo, they replied, some say, sino? John the Baptist. Others say, siya daw si Elijah. At sabi naman ng iba, Jesus is one of the prophets of long ago na nabuhay muli. So, hindi aligned yung kanilang pananaw o paniniwala kung sino ang ating Panginoon Jesus. Kanina po, siyempre, binanggit ko yung tungkol sa lugar kung saan po nangyari ito, sa Caesarea Philippi. Okay? Sabi ko, ito isang kilalang lugar, fertile land, abundant, okay? And, ayan, yan po. Nasa bandang north ng Israel. Okay po, so yan po yun. Pero, ito po, interestingly, sa lugar na ito, meron pong mga nahukay. Meron pong mga natagpuan ang mga archaeologists. Lumantad sa kanila nung na-excavate nila ang 14 na mga templo, iba't ibang templo. Okay? So, ibig sabihin, ito palang lugar ng Caesarea Philippi, it is a place, this place is a worship center noong unang panahon. In fact, sa Old Testament, ito po ay sentro ng pagan o Baal o Baal worship ng Northern Israel. Ano ba itong Baal worship? O sino ba itong si Baal? Si Baal o Baal is the most worshipped God ng mga Canaanites. Remember, no, nung sila Moses ay inutusan, na binigyan ng instruction ng Diyos na pumunta sa Promised Land. Ano ba yung Promised Land na yon? Anong pangalan? Canaan. At ang mga nakatira doon ay mga Canaanites. At itong mga Canaanites ay napakasama nila. They practice iba-ibang klase ng pagan worship. They sacrifice mga sanggol. They perform bestiality. Siguro lahat na ng kasamaan o immoralidad na isipin mo ay ginagawa nitong mga Canaanites. So, sabi nga, dito sa Caesarea Philippi, ito din ay sentro ng pagan o Baal worship. At sabi nga dyan, Baal in most cases, or most often cast in the form of a bull, he symbolized strength and fertility and was considered the god of agriculture. He was believed to enable the earth to produce crops and people to produce children. So, yung mga sumasamba sa kanya, they recognize him as the god of fertility. Si Baal. Okay. So, ang itsura niya, ganito. Yan. Para siyang isang bull. So, kung makikita nyo dyan, no, merong sacrifice na nangyayari. Child sacrifice. Hindi lang child, sanggol ang kanina sinasacrifice kay Baal. Isipin nyo lang. Isipin nyo. Pero maliwanag din, no? Ito nga, sabi sa Old Testament, kung gaano kasama ang gawain ito. Sabi doon sa Numbers 25, while Israel was staying in Shittim, the men began to indulge in sexual immorality with Moabite women. Okay, so itong mga Moabite, ito ay mga galing sa ibang rehiyon. Ito yung sinasabi ng Diyos na huwag silang intermarriage sa ganitong mga tao. Okay? So, isa nga doon ang lahi ng mga Moabita. So, ang problema, they began to indulge in sexual immorality with the Moabite women. So, they were invited to do sacrifices to their gods. The people ate the sacrificial meal and bowed down before these pagan gods. Okay. So, Israel yoked themselves to the Baal of Peor. Nakipamatok sila sa mga sumasamba kay Baal. And anong resulta? The Lord's anger
burned against them. Galit na galit ang Diyos sa kanilang ginawa. So the Lord said to Moses, take all the leaders of these people at kill them and expose them in broad daylight before the Lord, so that the Lord's fierce anger may turn away from Israel. We must remember, ito yung pagkakataon kung saan ini-establish pa lang ng Diyos ang bayan ng Israel. Kung kaya, iniingatan lamang ng Diyos ang mga Israelita na hindi sila, sabi nga, makontaminate ng mga maling gawain ng mga taga-ibang rehiyon o lugar. We must remember, yun yung goal ng Diyos sa kanila. Nitong mga pagkakataon, ito, nung panahon, na ito. Okay. So, binanggit ko nga kanina, dun sa lugar ng Caesarea Philippi, merong mga nahukay na 14 different temples. At isa rin dito ay yung templo for worshiping the Greek god, Pan. Kilala niyo ba si Pan? Sino mahilig magbasa ng Greek dito, mythology? Si Pan. Si Pan was a half man, half goat. Kalahating tao, kalahating kambing na sinasamba ng mga Griego. They considered him as the Greek of fertility. Okay? He is the pagan god of shepherds and flocks. He is usually depicted playing the flute and is worshipped by vile means of debauchery, prostitution, and sacrifice, both animal and human. In short, yung paraan nila ng pagsamba kay Pan ay punong-puno ng immoralidad at maling gawain. Okay, para kay Baal, yung binanggit natin kanina. So, yun yung itsura niya. At pinapaniwalaan din ng mga Greeks o Griego na siya ay pinanganak sa isang kuweba sa Caesarea Philippi. In fact, merong kuweba dun sa lugar na yon kung saan ginagawa dati yung pagsamba sa Diyos-Diyosang ito. So imagine kapag nagpunta ka sa lugar na yan, ang dami mga makikita ang mga ruins ng mga templo, yan, caves, iba-iba, mga idols, ganun ang kalakaran ng panunod dyan sa lugar na yan. So, sa syudad na ito, mayroong mga templo din na tinayo ni Herod para kay Emperor Caesar Augustus. Oh, yung mga emperor noon, sinasamba din sila ng mga Romano. So, ito po yung tinatawag na emperor worship. So, ito po itong form ng pagan worship. So, may mga templo din po sila para sa mga ganyan. Okay. So, ano ibig sabihin nito? Bakit ko po binanggit yung mga bagay na ito? Hindi po random yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Hindi po random yung ginawa niyang pagtatanong. Hindi po random yung pagpunta niya dun sa lugar ng Caesarea Philippi. Meron po siyang pakay kung bakit. Kasi, pwede naman siyang pumunta dun sa mga lugar na usually binibisita niya. Pwede siyang pumunta sa Capernaum, di ba? Pwede siyang pumunta sa Bethany. Pwede siyang pumunta sa Mount of Olives. Pero of all places, bakit dito sa Caesarea Philippi siya pumunta? Given na ang layo din ito, 40 kilometers, mula dun sa pinanggalingan niya. Okay. One possible explanation is that ginagamit niya itong setting na to, yung lugar na yon. Yung lugar na yon being a place of false worship, being a place of pagan worship, as a means to gradually reveal himself and his identity. He is making a contrast. Tingnan niyo itong lugar na ito. Punong-puno ng false worship. Makikilala niyo ako kung sino ako. Makikilala niyo kung ano ang tunay na pagsamba. Malalaman niyo kung sino ang dapat niyo sambahin. So gradually,
pinapakilala ng ating Panginoon Jesus ang kanyang sarili. So going back, nung tinanong niya yung kanyang mga disipulo, iba-iba nga yung naging sagot. It is interesting kung paano po kumakalat ang balita ng panahon na yon, no? Kasi nung panahon na yon, unlike natin syempre, wala pong social media, walang TV, walang radyo. Back in those days, kumakalat po ang balita usually by word of mouth. Kapag nagpunta, kunwari, may isang traveler, nagpunta dun sa isang lugar, ayun, pwedeng may balita siyang maiparating dun sa kakilala niya dun sa lugar na yun at kakalat na yun. Ganun lang po, by word of mouth. Pero, bakit kaya inakala ng ilan na si Jesus ay si John the Baptist? Bakit kaya ganun yung pag-iisip nila? Di ba nung panahon na ito, si John ay patay na kasi pinapatay siya ni Herod Antipas? Ayon po yan sa Luke 9:7-9. Pero bakit nila sinasabing siya ay si John the Baptist? Isa pong explanation dyan ay yung pagkakahawig ni Juan at ng ating Panginoong Jesus. Sa paanong paraan? John was fiery. John is very direct or direct. Ito lang naman yung example ng mga pangungusap ni John. Matthew 3:7, but when John saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, anong sinabi niya sa mga Pariseo at Sadduceo? You, brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath. Medyo social pa no? Sandali, Tagalogin natin. Nang makita niya o ni Juan na lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Sadduceo upang magpabautismo, sinabi ni Juan sa kanila, lahi ng mga ulupong. Akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Kaya medyo. So, ganun ka-direct si John. At sabi, at napansin nila, uy, parang ganun din si Jesus magsalita. Because in the same way, may mga pagkakataon kung saan ang ating Panginoon Jesus ay katulad din ni John. He is very tough. He is very aggressive sa kanyang mga pananalita. Sa Matthew 23:13-37, 7 beses, 7 beses tinuligsa ng ating Panginoong Jesus ang mga teachers of law at mga Pariseo. Bookmark na po natin. Matthew 23:13-37. In fact, ito po yung mga beginning statements niya dito sa pagtutuligsa na. Sa 7 beses, okay? Ang tawag na po dito, 7 bows. Okay. So, sa verse 13, 15, 23, 25, 27, and 29, ito yung opening statement ng ating Panginoong Jesus sa kanila. Opening mo lang sentence. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Tagalogin natin. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. In a way, etong pangungusap ng ating Panginoong Jesus, this is parang may halong sarcasm. Nakakaawa naman kayo dahil sa mangyayari sa inyo. Nakakaawa naman kayo dahil sa mga pinaggagawa nyo. Ganun yon. Ganun yung statement niya. And sa verse 16 naman, ito, woe to you, blind guides. Referring to the teachers of law at sa mga Pharisees pa rin. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akal. Bigat, sakit, pero totoo.
So some say Jesus is John the Baptist. Ano pa? Ano sabi ng iba? Some say that he is Elijah. Wait. Elijah. Bakit kaya nabanggit ang pangalan? Ba't pumasok ang pangalan ni Elijah dito sa tanong na to? Samantalang, nung nangyari ito, si Elijah was 900 years nang wala. Kinuha siya ng Diyos. At paano siya kinuha ng Diyos? Ang ganda nito. Sinundo, chariots of fire. Nawala. Tinangay. Papunta, langit. Ang ganda ng gano'n, no? Hindi mo na makakanasan yung sakit. Hindi ka namatay dahil sa sakit. Pinuha ka na ng Diyos. Natid ka, diretso sa heaven. 900 years na nang nangyari yon, nang tinanong ng ating Panginoong Hesus itong mga katanungan ito. Pero saan ba nanggaling yung ganung paniniwala nila na, ay hindi, baka siya si Elijah. If you go back sa Old Testament po, ano ba ang last book ng Old Testament? The book of Malachi. Okay. So, if we go back sa last 2 verses ng book of Malachi, which is Malachi chapter 4, verse 5 to 6, it was predicted na si Propetang Elijah ay darating bago dumating ang tagapagligtas. This is something na hindi foreign. This is something na hindi unknown para sa mga Hudyo ng panahon na yun. Aware sila dito. Sabi sa Malachi 4, See, I will send the prophet Elijah to you before that great day and dreadful day of the Lord comes. Before the great and dreadful day of the Lord comes. Okay. He will turn the hearts of the parents to their children and the hearts of the children to their parents, or else I will come and strike the land with total destruction. So, kung maaalala po natin, no, binanggit ko po kanina, yung tungkol sa mga Orthodox na mga Jews. Ano yung paniniwala nila ng mga Rabbinic o Orthodox Jews? They believe that Jesus is a historical figure, but He is not a prophet, that He is not the Messiah daw, and that He is not the Son of God daw. Kasi hindi yun ang paniniwala natin. So, it aligns sa paniniwala ng karamihan ng mga Hudyo maging sa panahon ngayon. Even to this day, kapag nagse-celebrate ng Passover, yung mga Hudyo, pamilyar tayo dito, di ba? Passover, nabanggit tayo ng beses na ating pastor, medyo nagdaanan ko din sa aking mga mensahe. Kapag nagse-celebrate sila yearly, annually ng Passover, sila po ay mayroong inihahandang isang upuan. Nire-reserve para sa propetang si Elijah. Isang upuan. In case he shows up in their homes while they are celebrating the Passover. Ganyan po. Again, ito po ay dahil sa kanilang paniniwala na hindi pa kasi dumarating ang Messiah at tagapagligtas. Pero ito yun ang paniniwala nila at hindi ang atin. Okay, clear lang po yan mga Hudyo po yung sinasabi ko, Rabbinic Jews. Aside from this, another reason kung bakit inaakala ng ilan na si Jesus ay si Elijah ay dahil sa dahilang may ilang mga similarities si Elijah at ang ating Panginoong Jesus. Parang kanina, nung binanggit ko si John, may mga similarities sila. Okay, so ano ba yung mga yan? Una, they are both miracle workers. So example niyan, when Elijah raised the widow's son, yung widow of Sarephat, nasa 1 Kings po yan, 17:24. Okay, himala. At ang ating Panginoong Jesus, He raised people from the dead. Not once, not twice, maaaring hindi lang 3, kasi sabi sa John, may mga bagay na hindi na isinulat. Di ba po? Doon sa latter, sa last part ng Book of John. Pero, eto, medyo i-ano lang natin kung ano yung nakasulat po sa
gospel. So yan po, ang ating Panginoong Jesus ay binuhay ang anak ng isang byuda sa Nain. Binuhay din niya ang anak na babae ni Jairus. Binuhay din niya, siyempre, ang isa sa kanyang mga malalapit na kaibigan, si Lazarus, na taga Bethany, na kapatid ni Maria at ni Martha. Okay. So, ilan na po yan sa mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesus. And, ito po yung isa sa mga possible na dahilan kung bakit sinasabi ng ilan sa mga taong panahon na yon na si Jesus ay si Elijah. Okay, ano pa ang similarities? They both show power over natural forces or over nature. Ano example nito? Nung si Elijah ay pinatigil, siyempre, dahil hinayaan ng Diyos na mangyari, but still Elijah was used to stop the rain for 3.5 years. Okay. And ito naman, ng ating Panginoon Jesus ay pinakalma ang isang malakas na bagyo. Okay. So, some examples lang po yan ng pagkakahawig ni Elijah ng ating Panginoon Jesus. So, some say John the Baptist, some say, or others say Elijah, while others say he is one of the old prophets who came back to life. But, verse 20, but what about you? He asked. Nung una, ang tanong ng ating Panginoon Jesus, ano sinasabi nila tungkol sa akin? Ngayon naman, ano naman ang masasabi nyo tungkol sa akin? Yan. Now, here is the ultimate question. Sabi nga lang, kumbaga sa game show, ito yung $1,000,000 question. A question that everybody needs to answer. Hindi lang kanyang mga disipulo, kundi maging mga modern day disciples. Hindi lang yung mga dati, kundi yung mga sa panahon ngayon. Not just the disciples noon, but every potential or professing follower of Jesus Christ. Dapat alam po natin kung sino si Jesus. Dapat masasagot natin ang tanong kung sino si Jesus. Hindi kailangan mahaba ang sagot, basta maliwanag at base sa nakasulat sa Biblia. Okay po? This is not about how people from different religions or worldview think about Jesus. Hindi. It is not about the popular opinion tungkol kay Jesus. Hindi rin yun. It is about what God's Word says about Jesus. His identity. So, eto si Pedro. Ilan naman natin si Pedro, di ba? Si Pedro, he is the spokesperson, quote-unquote, ng grupo. He is the informal leader ng 12. So, Peter answers on behalf of the group. And Peter's answer is simple, straightforward, and emphasizes the center of Jesus' identity. Natumbok ni Pedro kung sino si Jesucristo. Sa Luke 9:20b, sumagot si Pedro, "You are God's Messiah." Sa Matthew, medyo expounded yung sagot na ito. So, again, Jesus said to them, "But what do you say that I am?" And Simon Peter replied, and yan sa verse 16, Matthew 16, "You are the Christ, the Son of the living God." So kapag tinanong tayo, sino si Jesucristo? The Bible says, God says, He is the Christ, the Son of the living God. Wala na masyadong komplikado, no? Sagot. Simple, straightforward, tumbok.
Same basic answer. Mas maiksi lang yung sa Luke, pero it has the same context. Okay? It has the same thought. Jesus is the Messiah. The Son of the Living God. Yung phrase na you are the Christ, it is similar to the phrase you are the Messiah. Sabi nga, the word Christ in English ay nanggaling po sa Greek word na Christos, which means anointed. It is a translation of the Hebrew word Mashiach. Mashiach. Ganyan sila magsalita. Mashiach. Which means the anointed one. Pero alam niyo ba kung ano ang original meaning ng salitang Mashiach? The word Mashiach is a word which literally means to smear. Ano ba yung smear sa Tagalog? Pahiran. Smear. Pahiran. Ang ideya po dito is that the person will be smeared with oil. It is an indication of being dedicated or being set apart for special service. The same way God set apart Jesus Christ to be the Messiah, to be the Savior. He is anointed by God for a special purpose, service, set apart. In essence, going back, sinasabi ni Pedro na si Jesus ay ang itinalaga ng Diyos na tagapagligtas, thereby recognizing that Jesus is the fulfillment of God's promise for a Savior. Peter also declares that Jesus is the Son of God. Ano naman itong ibig sabihin na Son, capital? Capital Son of, siyempre, capital God. Ang sinasabi lang dito, it acknowledges that Jesus is divine. Diyos. Jesus is God made manifest in human form. Mababasa din po natin yan sa John 1, 1 to 3, and 14. Okay? So, maliwanag po, no? Who am I? You are the Christ, the Son of the living God. You are the Christ. You are the Messiah. You are the Savior of mankind. You are the Son of God. You are divine. You are God manifest in human form. Yan po ang mensahe ng binasa natin. I would like to end my message this morning by going back sa unang chapter ng Book of Luke. Specifically po dun sa verses 1 to 4 ng Luke 1. Sabi po dyan, ni Luke, ito po tinatawag na prologue. Ito po yung introduction sa Book of Luke. Sabi dyan, many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us. Marami ang sumulat ng mga bagay-bagay tungkol sa mga nangyayari sa paligid. Just as they were handed down to us by those who from the first were, sino? Mga eyewitnesses and servants of the word. With this in mind, since I, Luke, myself, have carefully investigated, in-highlight ko po yan, in-underline ko po, everything from the beginning. I too decided to write an orderly account for you, most excellent Theophilus. Si Theophilus, ito yung nag-utos, okay, kay Luke, gumastos para siya ay mag-research, para siya ay, si Luke ay magsulat nung tinatawag na natin ngayon na Book of Luke. Okay. So that, ano yun? So that you may know the certainty of the things you have been taught. Noong panahon na sinusulat ang Book of Luke, marami ng mga kumakalat na balita
at mga isinulat tungkol sa ating Panginoong Hesus. Marami ng mga nagkiklaim na sila ang Messiah. Marami na nagsasabi na sila ang sagot sa kaguluhan ng panahon na yon. Ilan sa mga sinulat, mayroong katotohanan, at ilan doon, o marami doon, ang hindi totoo. So, masasabi natin ito ang pangunahing dahilan kung bakit o kung kaya minarapat ni Lucas na magsaliksik sa pamamagitan ng pag-interview dun sa mga pangunahing saksi, yung mga eyewitnesses, at yung mga malalapit sa ating Panginoong Hesus. Upang alamin yung mga tunay na nangyari, upang ilatag ito ayon sa pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. In fact, among the four Gospels, ang Book of Luke ang pinakamahaba. Dahil ito ang masasabi natin pinakadetalyado among the four Gospels. And it is chronologically, yung mga verses niya is chronological o magkakasunod-sunod ayon sa mga pangyayari. At ang intensyon ni Luke sa pagsulat nito ay para patunayan kay Theophilus. At hindi lang kay Theophilus, maging sa sino mang makakabasa. Kasama tayo dyan ng kanyang mga isinulat na yung mga katuwaan, yung mga kaalaman na kanyang natanggap, yung mga resulta, bunga ng kanyang pakikipag-usap sa mga malalapit sa ating Panginoong Hesus. Sa mga Kristiyano, mga disipulo, ay may tiyak at matibay na basehan. Sabi nga, may strong evidences. So what can we learn from this? When Peter said who Jesus is, his identity, being the Christ and the Son of the living God, we can have that reasonable confidence on the reliability ng isinulat tungkol dito. Since it is based from eyewitness accounts, it is based from careful investigation, it is orderly, it is accurately documented, and the goal is to bring out the truth to its readers. Hindi lang para kay Theophilus, kundi pati sa atin, mga modern day Bible readers, mga modern day Christians, followers, disciples of Christ. Tayo po lahat ay manalangin. Diyos ang magdakila, salamat sa iyong mga salita na aming pinag-aralan sa umagang ito. Salamat dahil pinaalala mo sa amin ang iyong identity o pagkakilanlan ayon sa nakasaad sa iyong banal na salita. Naway magsilbing dagdag kalakasan sa pananampalataya ng bawat isa ang mga narinig namin sa umagang ito. Dalangin namin na matupad namin ang aming tungkulin na ipalaganap at ipaliwanag ang iyong mabuting balita. Kung sino ka, Panginoong Hesus, at gawing disipulo, alagad mo ang lahat ng mananampalataya. Bigyan niyo po kami ng karunungan, ng kahandaan, ng sigasig na magbahagi ng iyong salita sa iba at magamit para lamang sa iyong gawain at sa iyong kaluwalhatian. Tulungan niyo po kami na manatiling namumuhay ayon sa kabutihan at sa katuwiran at laging maging tapat, maging matatag sa aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang umaga po. God bless us. Hello. So, again, ito po yung sinabi ng ating kapatid na ito, ano? Malaking bagay pag kilala natin yung pinagsisipulan natin. Ano? Dapat lang na palagi, kaya nga napakahalaga po yung palagi po nating binibigay po dito ng mensahe na dapat
araw pinakausap natin ng ating Diyos sa pamamagitan po ng kanyang salita. Tayo po ngayon, tayo po ay magtatapos sa ating panalangin. Panginoon, napakabuti mo. Salamat sa aming kapatid na doon na nagbigay sa amin ng kalakasan para magpatuloy na gawin yung karapat-dapat namin gawin. Ang magtiwala, ibigay ang aming sarili sa iyo, sapagkat kagaya ng aming pinag-aaralan sa umagang ito, nakita namin kung sino ka talaga. Bagamat marami pa kami dapat pag-aralan sa mga susunod pang mga araw, pero isa po itong napakagandang eye-opener sa amin na karapat-dapat ka lang talaga na aming pagkatiwalaan. Kasi ikaw talaga yung pag-asa namin, ikaw yung Messiah na talagang magbibigay po sa amin ng kalakasan para kami rin po ay manatili sa iyong mga salita. At sa mga ayahan po Panginoon na lahat ng aming natutunan ay hindi na manatili sa aming isipan. Bagkus, pumasok ito sa aming puso na ito po ang maging pamantayan namin sa paglilingkod po sa inyo. Dahil na po, Lord, mag-uumpisa na ulit sa mga ngaral kami. Ang bawat isa na naririto, sana talaga Panginoon na makasama mo namin, maski sa prayer, lalo sa mga eskwelahan na maski ang Captain H, magkakaroon din po ng pag-open ng isang grade 6 dito sa SAES, this coming Friday naman. Tunay na kapahayagan ito ng iyong kabutihan. Maraming pagkakataon, naghahanap kami ng masisyaran, mababahaginan. Ito na po yun. Binuksan mo na talaga na ito yung pinaka-harvest field namin. Kaya hayaan po Panginoon ang bawat sa po sa amin na magkaisa po kami na palagi namin isipin, binubuksan mo na. Binubuksan mo na yung mga puso ng mga tao at kayong gumagawa ng paraan. Hindi na kailangan pahirapan namin ang aming sarili dahil nandiyan na. Ang gagawin lang po talaga namin, Panginoon, pag-aralan namin kung paano namin lalo makakalakas ang aming gawain para makapagbili ng tao para po sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil ito ay karagdagang kaalaman at karagdagang pagpapalakas ng aming espiritu para magpatuloy po sa inyo. At sa mga oras ito, kapatid, maaaring meron ng pisikal karamdaman, isa ito sa mga sinasabi natin, Panginoon. Isa ito sa mga ginagawa niya kapag siya nangangaral. Kung meron may karamdaman, ikaw ang Panginoon na nagbibigay ng kalakasan at kagalingan. Kaya sa mga oras na kapatid, maaaring meron kang karamdaman o may dinaramdam ka sa mga physical man o emotional, pwede mo sabihin sa Panginoon. Sige, bigkasin mo sa Kanya. Si Lord na nakakaalam sa ikaw. Gusto ni Lord, makaranas ka ng physical na kagalingan, even spiritual na kagalingan. At emotional, ito yung pagkakataon, sabihin mo sa Kanya na nararamdaman mo. Opo, Panginoon, salamat. Salamat sa kagalingan. Emotional, kasagutan. Even financial. Ang ating Diyos ay palagi nagsasabi na siya ang ating great provider. Turuan tayo ng Diyos kung paano gagawin po natin. Kung ano gagawin natin para tayo ay magamit na. Even sa financial, marami siyang kaparaanan. Isusupply niya lahat ang ating pangangailangan. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Palagi tayo lumapit. Magtanong tayo sa Kanya. Maaaring mga nasa paligid natin, mga taong gagamitin para tayo matulungan. Kung paano tayo makakarecover. Salamat, Panginoon. Salamat. Dahil yung pagiging great provider mo, hindi natatapos sa mayroong himala na basta mangyayari. Palagi, ang sinapagdan ng himala, yung bibigay mo kami ng knowledge at wisdom kung paano kami makaka-apply. Kasi kung mismo nagsabi sa inyo mga salita, nang gagaling sa iyong karunungan ng kalaman para kami ay magkaroon matuto sa mga gawain na para kami ay kumita para sa pag-supply sa pangangailangan natin. Walang imposible sa iyo. Walang imposible. Mag-abay lang kami sa iyo. At kagaya ng sinasabi ng salita, unahin ka lang namin. Unahin ka lang namin. At makikita namin kung paano gagawa at kikilos sa lahat ng aming pangangailangan. At pangako mo ito, Lord, pangahawakan namin. Ikaw mismo yung sabi, hindi mo pagkukulangin ang iyong mga anak. Hindi mo pagkukulangin ang iyong mga anak. Ang kailangan lang namin talaga, lubos na magtiwala sa iyo.
at lumapit po kami sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat. Salamat din, Panginoon, sa inyong kapatid nagbili mo ng paarawan. Even yung mga sa-celebrate ng anniversary. Salamat, Panginoon. Dahil sa extension ng buhay, sa extension po, Panginoon, ng pagsasama ng mga kasama. Maraming salamat. At sa isang linggo, Panginoon, nagawain po namin. Again, kailangan namin ng extraordinary kapangyarihan galing po sa inyo para magtagumpay po kami. Maaari yung ngayon yung kasamahan sa trabaho, hindi namin pa-invite sa anumang kaparaanan, pero yung mga salita na natutunan namin, pwede namin sabihin sa kanila. Pwede namin ipakita sa pamamagitan ng aming pananalita, ng aming pamumuhay, kung sino ba talaga si Kristo sa buhay po namin. Kung sino ka ba, Jesus, sa aming pang-araw-araw pamumuhay, paano ba kami mag-isip, paano ba kami magsalita, paano ba kami makikisaluha. So, maging ibig sa trabaho, sa eskwela, sa loob ng tahanan, sa komunidad namin ginagawa, hindi lang galawan. Kailangan namin, Panginoon, ng extraordinary na karunungan ka anumang galing sa iyo. At salamat, Panginoon, bibigyan mo rin kami ng desire na lalo namin pag-aralan ang iyong mga salita. Hindi po natatapos dito. Ang pag-aaral po ng salita, hindi natatapos dito. Kasi doon, pag nag-aaral kami ng iyong mga salita, nakakita namin ang iyong kabutihan. Nagpapaliwanag ka, nire-review mo pang lalo ang iyong sarili sa amin. Kaya yan po Panginoon, patuloy mauhaw, magutom kami sa iyong mga salita. Even sa aming pananalangin, hindi na kami nananalangin tuwing linggo. Araw-araw, lalapit kami sa iyo. Dahil kanino pa naman magtatakbo, wala nang iba kundi sa iyo. Kaya naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang aming kaanasan. At even ang aming bansa, ang aming kaisa-isang bansa, hindi siya ganun ka, hindi siya sa mga panahon ito, hindi siya ganun kapopular pa, pero dahil ang bansang ito, pinagmamalaki namin na kami ang nag-iisang Christian country dito sa Asia. Tunay na mangyari talaga ito. Kaya nga napakalaking bagay na kilala namin kung sino ka, Lord, sa buhay po namin. Dahil ipagmamalaki namin, ipagmamalaki namin sa kahit saan kami pumunta na ang Diyos sa pinaglilingkuran namin ay walang iba kundi ikaw. Yes, Lord. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababa ng nunungkulan, magkaroon po ng banal na tapos para ng aming bansa ay tunay na magtagumpay at kikilalanin na totoo ang bansang Pilipinas ay pag-aari at bansa na may tapos sa Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat po ng marami. At even, Panginoon, kagaya na sinasabi mo sa inyong salita, ang sino mang magpala sa Israel ay pagpapalain. Pagpalain po, Panginoon, ang bansang Israel dahil kami po ay nakaranas namin ng biyaya dahil ginamit po sila ng instrumento para makilala po namin ang tunay na Diyos na walang iba kundi ikaw. Kaya sa bagong ito, Panginoon, patuloy, alingain po kami sa isang namin gawain. Ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang ang mapapurihan, at kinukumit namin lahat sa iyo, even ang bawat sa po sa amin, utusan niyo po ang inyong anghel para bantayan kami sa buong isang linggo, makita namin ang iyong kabutihan, ang iyong himala na pwedeng gawin sa amin sa araw-araw. Ngayon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na po kami, nagpupuri na po kami, dahil alam po namin na gagawin mo, mangyayari lahat ng bagay na ito, dahil ang lahat ng ito ay hinihingi namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat na tayo magsabi ng Amen. Bigay po natin ang pagpapag sa bawat